Ayun pa lang ano, dati ko punta rito last year, no? Exact pala, 1 year na ako dito. Nagpunta ako dito sa ano, Tagum City Historical and Cultural Center. Ang napasok ko lang itong kanilang library area. So itong sa my theater area, di ko pa napuntahan. Kaya ngayon na yung time, no? I don't know kung pwede tayo makapasok, pero tingnan natin. O nga pala, shoutout mga taga Villanueva, Cagayan de Oro City. Mayroon kayong ano dito, delegates or meron kayong representative nakipag-compete, no, sa musikahan festival sa Tagum City. Itong setup ng ano nila dito, park area. Hindi to ganito dati. Binago na to dito. Hallway, papuntang munisipyo, mga opisina. Dito dati naalala ko, Civil Registrar Office, no? Shout out kay Sir. Buhay pa kaya siya? Tandaan na yun eh. Civil Registrar Office, ito na area. Tapos pag akyat mo yan, second floor, Assessor's Office and ano. Pero ganoon naman talaga, no, yung setup ng mga munisipyo lahat. Assessors and engineering office ito na area, tapos legal office pag akyat mo, hindi ko pa dito. O, di ba, alala ko pa. Anyway, yung park naman dito, kumbaga parang steady na nanatili itong kailang Revolto. Pero parang wala pa to dati, no? Ay, meron na pala, pero hindi pa ganito kaganda. Basta yung kanyang benches ay parang gaya na nung kahoy. Yan na yun, yung punong kahoy na yan. Tapos Rizal Park, tas benches. So, parang ano na, hindi siya ganun, hindi kaganda. So, mas pinaganda to ngayon. Alright, so pasok tayo sa loob para makita natin kung gaano kaganda yung theater nila, kung saan ngayon nagpe-perform ang mga choirs, choral competition ang tawag dyan. Basta yung mga group of singers pinagsama-sama, ang tawag ay choir. Tapos sa likod nito, popcorn. Yung popcorn. Diyan sa unahan. Tapos pagdala-diretso yung park ulit. Best in park ng Tagum, ha. In fairness. Yan ang maganda. Yan, dyan mo talaga makikita ka na performing well yung city government or yung local government. Kasi talagang binibigyan ho na talaga ng pahalaga, pagpapahalaga at magandang pamumuhay ang mga tao by simply giving very good and very nice parks. Siyempre, pag sinabing theater, parang sinihan, no? So, yun know, theater. So, may mga pinapalabas din naman dito ng mga palabas, no? Movie. Pwede. Pero related lang siya sa Tagum City. History. Pwede, no? Yan ang sabi ni Sir. So, ito yung ano nila. Labas.
Isikahan. Maganda ang ano, CR, malinis. Talagang ano siya, no? Talagang cultural, historical and cultural. Itong gusali na to talagang ginastosan, well maintained. Very good, no? So, Tagum City, Taguminhos. Ang galing ng lugar ho ninyo. Ang galing ng inyong local government officials, ng inyong mga leader ho dito sa lugar ninyo. Kasi talagang yung inyong pera ba, no? Meron talaga ding magandang napupuntahan. This is where your taxes go. Congrats. National artist. Tingnan natin. So baka yung mga national artists nandito ay merong kinalaman sa Tagum City. Tingnan natin. Ano ba to? National Artist of the Philippines, Francisca Reyes Aquino. Okay. National Artist. 1899 to 1983. Bulacan yan. Okay. Cultural. So ano to siya? Parang national, cultural. No? I mean national, historical. Okay. National Artist. Lucrecia. Educator. Di ba? So, ibig sabihin itong Tagum City, hindi lang talaga sila yung trip-trip lang, no? Na gagawa ng ano, yung music festival na wala lang, trip-trip lang, no? Kasi kailangan mo naman talaga, oh. National artist, so, parang pinagkagagastasan talaga nila. Well-funded talaga siya. Very good. Congrats. Okay, sa ibulsa ang pera, at least ginastos sa ganitong mga programa at proyekto. Nakakatawa kasi sa sobrang daming festival kasi dito sa Tagum. Yan sila kasi mga bata pa lang. Kasi mga young professional pa lang sila. Like kasi mga 20, 21 years old dito. So basically bata pa sila, parang hindi pa talaga nila ganun kabisado yung festival sa Tagum. Pero alam nila na may mga festival buwan-buwan ginaganap dito sa Tagum City. Yun nga lang, hindi nila na matukoy sa sobrang dami daw. Anyway, sobrang dami ng festival. Anyway, so maganda naman yun, no? Kasi ibig sabihin nun talaga, mayaman ang Tagum City. Meron silang sapat na pera para punduhan ang mga selebrasyon nila. So, yan lang. Tapos, dating opisina, dating old City Hall. Ngayon ay nagiging na siya. Tagum City Historical and Cultural Center. Tapos, yan yung dating police station. Wala na rin sila dito. Pero, magandang bagay dito kasi ang police visibility is still present, no? Hindi nila pinabayaan yung lugar na walang magbabantay. Yan sila sir. May mga nakadeploy still, no? May celebration o wala. Kasi itong lugar na to dito, ganda lang gawa nung tawag nito. Mas lalong pinaganda. Basta Tagum City is one of the best city in the Philippines. Masabi ko yun. Kasi kahit sa dami ko na napuntahang lugar, syudad dito sa Pilipinas, talagang makikita mo na hindi talaga to malilift behind sa Tagum City. Talagang kung progress lang dito pag-uusapan sa development. Tsaka efforts, no, na kailangan, LGU. Very obvious. Diba? Kita pala sa parks pa lang talaga. Meron akong napanood sa somewhere TikTok na nagpunta siya ng China. Sabi niya, yan talaga sabi ng kanyang professor, nag-aaral pa siya, na one thing or isa sa mga palatandaan kung gaano ka astig, gaano kaganda, gaano kayaman yung isang tawag nito, yung isang bansa ay sa pamamagitan sa kanilang mga tulay. Ibig sabihin kung ganun kaganda ang tulay, maganda, magara, aesthetic, strong, napaka-mamahalin, alam niyo yun, hindi pipitsugin, hindi cheap ang mga tulay. So in short, isa lang para tandaan yan, napaka-astig, napakayaman ng isang syudad na yan. So sa akin naman, wala nasabi sa akin ng professor, wala nasabi sa akin ng mga elders or kung sino-sino pa man na para malaman dito sa Pilipinas. Ito naman akin Philippine version ko naman to. So ito sabihin ko sa inyo, akin lang to. So sa mga nanonood dyan, sasabihin ko sa inyo, isa sa palatandaan
Paulit-ulit ko na ito sinabi sa mga vlog. Kahit nung nasisipunap ako mag-vlog dito sa YouTube. Ito, tandaan nyo ito lagi ha. So just in case na kayo mapunta sa ibang lugar. So isa sa palatandaan na napaka-astig, napaka-legit ng LGU, city or munisipyo. Napaka-ganda ng vision, napakamahal, napakalupit ng pagmamahal ng LGU leaders o LGU government, city government, municipal government sa kanilang constituents ay sa pamamagitan ng mga parke. Yes, parks and public parks. Totoo yan. So ngayon, if you are watching this and yung lugar na tinitindahan mo ngayon ay walang public parks na napakagara, maganda, elegante, at pang world class kung tawagin pwede. So, kung wala kayo nun, ibig sabihin, palitan nyo na mayor nyo next time around. Totoo yan, seryoso. Hindi ko alam kung saan, no? So kung ang lugar ho na kung saan kayo ngayon nakatira at lalo na kung botante ho kayo tapos wala kayong makitang park na kagaya nito, kagaya sa park ng napakadaming pag walang maraming park, di ko alam kung ilan dapat ang park na mailagay sa isang bayan para masabi nating napaka-astig, napakalupit ng pagmamahal at magbibigay pagpapahalaga ng inyong mga LGU leaders sa inyo ng mga residente, sa inyo ng mga constituents and botante ho nila. Hindi ko alam kung ilang park dapat requirement, no, para masabing mahal na mahal kayo ng mayor ho ninyo. Pwedeng 2, 3 kasi dito sa Tagum bilangin ko, di ako taga rito pero mayroon akong puntahan doon, isa sa may banda doon, isa, 2, ito 3, 4 dyan sa likod, 5 doon sa New City Hall, 5, 6 doon sa may palengke, terminal, 7. Saan pa ba? Mga taga-Tagum mag-ingay. Tulungan niyo ako magbilang ng ng mga parks ho ninyo, maliit o malaki, pero maganda. Talagang kapaki-pakinabang, tinatambayan talaga ng ng mga tao. Papahinga, di ba? Sa amin sa Davao, ang dami. Last time I checked, 26, no? Tapos that time, under construction pa yung iba. So siguro, meron na kami ngayon na mga sa 30 plus na. So ano sa tingin nyo? Mga taga Davao, tama ba? So masasabi ko, buong Pilipinas, pinakamarami na yatang parks ay ang Davao City so far. So kung taga saan kayo, nanonood kayo nito ngayon, mag-ingay din kayo. Tingnan natin namin na i-comment nyo ninyong yung alam nyo na bilang ng inyong mga parks, open and public parks. Pakisabi, no? Let me know in the comment box. Ganda lang. So that's all for this video. Right here at Tagum City Cultural, Historical and Cultural Center. So napaka-receive ni Tagum City. Mayaman, billionaire city. Mga tao dito formado. Ulitin ko, nung pumunta ako dito, ewan ko na-upload ko na ba yun? Basta kung meron akong magpipili ako ng mga top 10 cities or municipalities or lugar sa Pilipinas na siyang may pinakamaraming maganda at may mga gwapong mga taong naninirahan. So, confident ako magsabi na itong Tagum City, pasok to sa top 10. Ang galing, no? Maganda, no? Yung kumbaga, ang ganda naman kasi beauty is in the eye of the beholder or subjective, tama ba? Objective, wait lang. Subjective. Beauty is in the eye of the beholder or beauty is subjective. So ibig sabihin, depende sa ating preference, taste and perspective, no? So para sa akin, ang perspective ko when it comes to beauty is hindi yung beauty standard na kailangan matangos ang ilong, kailangan maputi, kailangan matangkad, or kailangan Coca-Cola body. Kasi yun naman, di ba, ang definition ng natin, ng beauty standard sa Philippines, sa Pilipinas. Pero para sa akin, ang aking perspective, definition, or preferences, or yung aking mga criteria for judging, para mamili ako ng magagandang mga babae, kailangan naliligo,
hindi kailangan mahal ang damit, pero tama lang yung damit, yung formal, Marikina, yan, pansin ko yan sa Marikina. Yan. So kung meron mga medyo similarity Marikina and dito sa Tagum City. Yun yun, no? So alam ko na itong Tagum City ay pasok to sa isa sa mga maraming magagandang babae sa buong Pilipinas. Valencia and Balay-Balay, pasok din yan sila. Cebu, Iloilo, tingnan natin. Davao, hindi rin ako sure. So maraming magaganda, hubag ba? Hubag. Mga pormado ba yung talagang kahit taga dyan lang nakatira sa unahan, talagang pagpupunta dito nakasapatos, with look, alam niya, fresh na fresh, bagong ligo ba? So pormahan kung pormahan talaga mga taga-Tagum. Malinis, alam niyo yun? Simple but terrible. So yun lang, no? That's all for this video. Thank you for watching.